Hindi nag-backslide yung mga babae, ha? Para lang magkaroon ng konting break ang lahat. At sa mga hindi po nakasubaybay, yan po bahagi. Yan po mga umawit na mga kalalakihan, sila po ay bahagi ng music seminar sa Voice naman. Ano po? At yun ang kanilang recital piece. At we thank the Lord na nagamit din sa church at naging pagkapala sa atin as we listen sa message, reminding us na tayo po ay nasa gera at tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. Ayan. Ang ating pong babasahin ay pagkapatuloy po ng ating pag-aaral sa prayer ng Panginoon. Meron tayong alam na Lord's Prayer, di ba? Our Father, thou art in heaven. Pero yun talaga ay prayer ng tinuro ng Panginoon sa atin, sa mga disciples. So kaya yun talaga ay disciples prayer. Yun. Ang Lord's Prayer talaga, in John 17. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang John 17. Ngayon, simula naman sa verse 6. Medyo mahaba hanggang verse 19. At ito pong section na ito ay prayer ni Jesus Christ para sa 12. Of course, si Judas, matay siya, but papalitan din siya eventually. So this prayer ay patungkol sa mga apostles, later on they will be called, na sila magpapatuloy ng gawain ng Jesus Christ. Tuwing kamakalawa, sundan niyo po ako at challenge ko po kayo ha. Hanapin niyo kung anong specific prayer request ni Jesus Christ para sa 12. Okay? Hanapin niyo po yun. So, ready na po tayo. Andiyan naman po ang ating verse sa ating screen. At basahin ko na po verse 6. Hanggang 19 tayo. Sige po. Verse 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At totoong nalaman nila na ako'y nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. At ngayon ay nawala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito'y nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila'y magkaroon ng aking kagalakan. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung papaanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Panghuli po, at dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pinabanalin sa katotohanan. Amen. Tayo po mag-pray. Lord, please, pagpalain niyo po ang aming pong binasa, lalo na po ang pangaral, O Diyos. Tulungan niyo po kami na ipunin na aming lakas sa aming atensyon at ibigay po sa iyo, aming dakilan Diyos, ang buong pagpapahalaga namin sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo rin po ako na maging pagkapala sa aking mga kapatid. Luwalhatiin niyo po ang iyong sarili sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming inihiling sa iyo, sa ngalan po ng iyong anak. Amen. Opo na po tayo. Isa po sa mga
ah, magandang bagay na development sa aming pamilya ngayon ay si Nathan po ay maging high school na. Ano? Siya ay nakagraduate na po sa grade 6. At dahil iba ng yugto ng buhay yon, ano, at iba na rin na magiging paaralan niya, ano, ay andun po madalas na paghahabilin sa kanya. No? Dahil ikaw ngayon ay high school na, ano, kailangan may mga bagay na mag-iiba sa iyo. Di ba? Actually, sa SALT pa lang, ano, tinuturuan na silang maging independent. Ano, ibig sabihin, huwag masanay palagi sa tulong ng magulang, kundi unti-unti na matuto sila na magsikap sa sarili nila, sa mga gamit nila, ingatan nila. Katakot-takot ang paalala namin na hindi ka na yung bata na malikot-likot ka, ano. Iba na ang kilos, di ba? Hindi na yung playful masyado, ano, iba na. Pag high school, iba ng ganyan. At maging sa bahay, ay dumadami na rin yung kanyang, mga ginagawa. Dati-dati, simple lang. Kunin mo yon, kunin mo yan. Ngayon, meron ng pagwawalis, meron ng paghugas ng mga plato, pagligpit ng mga higaan, at kung ano-ano pa. So dahil nagbago yung kanyang yugto ng buhay, in some ways, yung kanyang buhay, ay nagbago rin yung kanyang mga pananagutan. At alam niyo po ba na tayo po ay naging Kristiyano? Nagbago na rin po ang ating pagkakakilanlan. Nagbago na rin po ang ating katatayuan dahil po sa pananampalataya natin sa Panginoon. At bilang mga mananampalataya, meron din tayong bagong responsibility. Sana hindi po masyadong nakakagulat sa atin na, magbabago ako, babaguhin ko yung buhay ko, babaguhin ko yung pag-iisip ko, ngayon Kristiyano na ako. Sana hindi kayo nasashock doon, Kasi naligtas tayo ng Panginoon at ang description ng Bible sa maligtas, binuhay. Dating patay, binuhay. So there should be a big difference sa buhay natin noon compared sa ngayon. The way we think, mga pagpapahalaga natin sa buhay. At bilang Kristiyano, tayo po'y mananampalataya na, dati ang buhay natin bilang unbelievers, kung anong gusto natin, kung anong gusto ng mga tao para sa atin, ba't kaya hindi na? Anong gusto ng Panginoon? Di po ba? Yan na ang goal natin bilang mga mananampalataya. At dahil po sa ating bagong katatayuan, meron din po tayong mga ibang responsibilidad. Gaya halimbawa ng paglaban sa tukso. Dati, sige-sige lang, di ba? Pero ngayon, hindi na tayo. Dapat nagpaalipin pa sa ating sariling masasamang pagnanasa, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Kasama na rin sa ating bagong responsibility, endure trials. Dati, pag mahirap ang buhay, gustong takasan, gustong ano-ano, di ba? Nagkakaroon ng tampo sa mundo o sa Diyos. Pero bilang Kristiyano, iba na ang standing natin sa Panginoon, iba na tayo ngayon, iba na rin ang paraan ng pagharap natin sa mga trials. At ganun din, ang buhay natin ay dapat patungkulan sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na, sabi ng Bible, siya'y namatay para sa lahat, upang lahat ng mga nabubuhay pa ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Yun ang dating buhay Kundi para sa Kanya, nangalang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Para sa Panginoon ang buhay natin. Now, ito ngayon ang challenge. Dahil meron tayong mga bagong responsibility, naniniwala ba kayo na likas tayong mayabang? Likas tayong mayabang Kaya nga, may iba sa atin, ang tagal bago naligtas, kasi gusto natin sarili natin paraan. So, minsan yung yabang natin na yun, musulpot-sulpot pa sa buhay natin. Kaya minsan, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagtupad natin sa bago natin mga gampanin, dahil tayo Kristiyano na, minsan doon tayo nagkakaroon ng confidence. Kaya ko to. Kaya ko to, walang problema. Pero ang totoo niyan, gaya ni Pedro, babagsak tayo, paulit-ulit pa, kung hindi tayo matututo magtiwala sa Panginoon at tayo mananangan lang sa lakas natin. Sa ating context, mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ay makikita po natin dito ang Panginoon po ay papalis na siya. Di ba? Chapter 13 hanggang 16, naghabilin siya. Kasi ang mga disciples, gusto niyang ihanda sa panahon na magpapatuloy silang mabuhay at maglingkod. Pero di na nila physically and visibly kasama si Jesus Christ. Iba ng na.
At immediately, pagkatapos, I don't know, ilang oras o ilang minuto na lang siguro, ilang oras probably, si Jesus Christ aarestuhin na. Babaliktad ang mundo ng mga taong ito. Kaya po sila inihanda ng Panginoon sa pagharap. Napaka-tender ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Hindi niya lang tayo basta lang papadaanin sa pagsubok. Ihanda tayo ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon sa atin. Alam ng Diyos na ma-overwhelm sila, malulunod sila sa dami ng konsiderasyon, sa dami ng sorrow, sa dami ng kalituhan. Kasi yung pag-asa nila, mamamatay. Pero alam niyo po, bukod sa habilin ng Panginoon, ito nakaka-encourage kung ikaw ay disciple. Pinag-pray sila ni Jesus Christ. Pray sila ng Panginoon. At alam niyo ba, habang nag-pray si Jesus Christ, nandun sila. Nandun sila. Tumingala si Jesus Christ Habang kinakausap sila, tumingala ang Panginoon at nanalangin. Biruin mo, naririnig mo ang prayer ni Jesus Christ para sa'yo. Yes, maraming uncertainty, maraming paparating na mahirap na bagay, beyond their imagination, pero ito ang Panginoon. Ito yung aming tagapagligtas. Pinapanalangin kami. Ang ating pong pamagat, this is part 1. Pamagat na ating pag-aaral ay ang mga alagad ni Kristo ay kailangan ng tulong ng Diyos. Christ's disciples need God's help. Yan ang pinapakita ni Jesus Christ dito. Pinag-pray niya itong mga ito. Kasi alam niya, hindi nila kaya. Hindi sila makasurvive on their own. The Lord Jesus Christ prayed for them. And of course, as we would say mamaya, sabihin natin, hindi naman kami apostle, pastor, but there's a reason bakit nilagay ng Panginoon dyan yan. We will explain further, pero para din sa atin ito. Para sa atin ito. So kung ikaw ay kinuturing mong sarili mong disciple, tagasunod ni Jesus Christ, mananampalataya and follower of Christ, kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Iba na ang standing mo, iba na ang mga priorities mo dapat sa buhay, iba na ang direksyon ng buhay mo, priorities mo sa buhay, pero hindi mo kayang gampanan yan na wala ang tulong ng Panginoon. Si Jesus Christ nga, pinag-pray ang mga disciples. Dapat tayo din ay umasa sa Panginoon. So again, overview ng chapter 17, ito na yung climax ng preparation ni Jesus Christ sa mga disciples. Ang climax ay prayer. At may tatlong bahagi. Naalala niyo ba ito? Tatlong bahagi itong prayer na ito. John 17. Una, sino ang pinag-pray ni Jesus Christ? Bigyan ko kayo ng clue. Sarili niya. Pinag-pray niya yung sarili niya. That's the first thing. Ano yung pinag-pray niya sa sarili niya? Na siya ay nakikita niyo naman sa verse 1 ko, nakalimutan niya na. Verse 2, luwalatiin siya, di ba? Luwalatiin siya ng Ama. Ano yung sabihin nun? Na, matapos niya yung plano ng tinakda ng Ama sa kanya. And ang motivation, ang basis, bakit yun ang prayer niya? Kasi kasama sa plano ng Diyos, magbigay siya ng buhay na walang hanggan sa mga ilalapit sa kanya ng Ama, hindi niya magagawa iyon kung hindi naman makasakatuparan ng plano ng Ama na siya mamatay, libing, mabuhay at luwalatiin sa langit. At ang purpose ni Jesus Christ, kaya niya hinihingi yung prayer request na yan, ano ba yung dahilan niya? Para siya naman ay maluwalhati niya ang Ama. Di ba? Sinabi dyan. So, yun ang prayer niya. Ngayon, bumaling naman siya sa mga disciples. Verses 6 to 19, yan ang prayer ni Jesus Christ sa 12 disciples. Or later on, tatawagin silang mga apostol o mga isinugo. Ay, ipinahayo. And then finally, yung memory verse natin, verse 20, hindi lamang sila ang ipinapanalangin ko, the 12 disciples, kundi sila rin naman nasasampalataya sa kanilang mga salita. Sino yung mga yon? Kagaya natin. Nanampalataya tayo sa sinabi ng mga apostles through the Word of God. At napakaganda na tayo rin po pinag-pray ni Jesus Christ. Gusto niyo mag-devotion kayo dyan? Ano ba pinag-pray ni Jesus Christ para sa akin? O para sa church? Tignan ninyo. So, yun ang structure niyan. At focus tayo ngayon sa prayer ni Jesus Christ sa mga disciples. Actually, yung text natin, nagsimula sa verse 6 hanggang 19. Pero, yung actual na
Sige nga, kung nagbasa kayo kanina ng mabuti. Yung actual na request ni Jesus Christ, saan verse nyo makikita yan? Hindi sa verse 6 agad. May introduction sa Jesus Christ. But yung unang request, saan nyo makikita? 11b. Sa last part na yan, di ba? So, etong tanong, Pastor, kung ang text natin, mula sa verse 6 hanggang 19, tapos yung request, binigay lang doon sa 11b, anong purpose ng mga naunang verses? Di ba? Ito yun, madali lang. Ang purpose ng mga unang verses ay para ipakita sa atin ang dahilan ni Jesus sa kanyang prayer request sa 12. Pinakita sa atin ng Jesus Christ, ito yung basis niya. Dahil ganito, itong 12 na to, dahil ito na sila, itong mangyayari sa kanila, itong nagagawin nila, itong identity nila, kaya Ama, nire-request ko sa iyo itong mga bagay na to, kasi ganito sila, ito yung gagawin nila. So, ang focus ng ating sermon today, Lord willing, also next week, ay tignan natin, ano ba ang basis? Ano ba mga dahilan? Bakit pinag-pray ni Jesus Christ ng mga ito? Of course, the actual request, susunod na natin pag-aaralan yun. But gusto ko lang malagay sa heart natin na, verses 6 to 11, diyan mo makikita ang dahilan, bakit pinag-pray ni Jesus Christ ng mga ito. Okay? So, itong section na ito ay punong-puno ng description. Sinasalarawan sa atin, sinasabi sa atin, sino ba itong mga apostles? Ano ba sila? Ano ba gagawin nila? Ano ba sila sa paningin ng Panginoon? Maraming description dyan. At kung sino sila, kung ano ang kanilang mga gagawin, yun ang dahilan kung bakit kailangan nila ng tulong ng Panginoon. Kung anong kalagayan nila, nagdi-describe ni Jesus Christ, sila po'y ganito, itong gagawin nila. Kaya yun ang mga dahilan kung bakit kailangan nilang ipag-pray sila. Ngayon, gaya ng sinabi ko, hindi naman tayo apostol. Meron bang apostol dito? Wala naman, di ba? Sa TV meron, pero hindi totoong apostol yon. Gawa-gawa niya lang yon. Wala nang apostol ngayon. Why? Because ang apostles ay foundational sa church. Wala na kayo nakikitang gumagawa ng pundasyon ngayon sa building natin kasi una yun eh. Wala nagtatayo ng pundasyon sa bubong. Kaya naman tayo mag-business meeting tayo, magpatayo tayo ng bagong pundasyon sa labas. Wala na. Yung apostles, the church is built upon the foundation of the apostles. Yun ang kanilang tungkulin. So, kakaiba sila. Walang kagaya nila. Ibang class yun, yung mga yun. Because of their function, yung kanilang ginawa sa church. Pero, at the same time, pwede rin naman tayo matuto tungkol sa kanila. Kasi bagamat hindi tayo apostles, makikita nyo, yung kanilang standing, yung description sa kanila ng Panginoon, ganun din naman sa atin. Although mamaya, pag i-pray ni Jesus Christ separately, yung mga mananampalataya sa teachings ng apostles, ganun pa man, yung description ng mga apostles, makikita ninyo, pasok din sa atin. Merong 5. Pero ang hirap talaga ngatiin, mag-decide ako, 2 ba ngayon o 3 ngayon? 2 ngayon. Kasi may mga introduction pa tayong binanggit kanina. Okay. So, tignan natin yung simula ng prayer ni Jesus Christ para sa 12. Okay? Verse number 6. Sabi niya, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Sino ito mga to? Sa mga taong ibinigay mo sa akin. Nakita niyo? Ito mga ito, mula saan? Sa sanlibutan. Okay? Tandaan niyo Pag sinabing sanlibutan sa John, hindi lang ibig sabihin nun, yung earth na tinitira natin, yung globe, kundi tumutukoy ito sa mga tao na dinidescribe ng John, alam niyo to, na merong hatred sa Diyos at sa mga believers. So, ibig sabihin, pag ginagamit ang sanlibutan sa John, maliban lang kung merong paliwanag, ito ay tumutukoy sa mga tao na namumuhay ng pagre-rebelde sa Diyos. Mga tao na ayaw sa Diyos, mga taong in fact namumuhi sa Diyos. Yung mga pinagpahayagan, ibig sabihin, ni-reveal ni Jesus Christ ang name of the Father. Sila yung mga taong ibinigay ng Ama kay Jesus Christ mula saan? Sanlibutan. Okay.
Tingnan niyo to. Sila ay iyo. They belong to you. Okay? They belong to you. At sila ibinigay mo sa akin. Okay? Yung idea na sila'y sa'yo, kasama rin doon sa idea na binigay mo sila sa akin. Kasi hindi naman mabibigay ng ama yon sa anak kung hindi sa kanya. Di ba? So, ang punto dito, binibigyan pansin, actually maraming beses na mababasa nyo dito sa prayer na to, na binibigyan diin ni Jesus Christ na merong grupo ng mga tao na sa Panginoon. Na kinuha niya mula sa sanlibutan at dinescribe sila na they belong to you sa Panginoon and binigay mo sila sa akin. Okay? Talon tayo sa verse 9. Tignan sa verse 9. And 10. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, okay? So, very specific to. Hindi pinag-pray ni Jesus Christ ang lahat ng tao. Yung mga unbelievers, no. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin. Ayan na naman. Bakit the Lord Jesus, bakit niyo po pinag-pray itong mga taong ito? Anong sagot niya? Sapagkat, sila'y sa'yo. So, makikita natin dito mga kapatid na kung pagkasama-samahin natin ito, description ng mga apostles, and I would argue, pati tayo, ang description nila ay, sila po ay sa Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit pinag-pray sila na Jesus Christ. Dahil sila ay sa Panginoon. First point natin, 2 points lang tayo, di ba? 50% na agad. Pero simula pa lang yan, Pastor. At alam namin maraming sub-point. Hindi kayo nagkamali talaga. Point 1. Ang mga alagad ni Kristo ay sa Diyos. Sa special na kahulugan. In a special way. Kasi, dahil nalika ng Diyos ang lahat, kanyang lahat. Di ba? The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sabi sa atin sa Old Testament. Pero there is a special sense na may mga tao na dinescribe sa Bible, they belong to God. Sa Panginoon sila. At itong mga taong ito, in our context, refers to the disciples. Now, of course, makikita natin, actually nakita natin sa ibang mga pagkakataon, na wala namang makakalapit sa anak, di ba? Alam niyo yung verse na tingnan natin mamaya. Wala makakalapit sa anak, maliban na sila maunang ilapit ng anak, ay ng ama. Di ba? So, yung mga nilalapit ng ama, they belong to Him. Kasama tayo doon. So, ngayon, tingnan niyo po ulit sa verse 6. Sabi diyan, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ito. Ipinahayag, ibig sabihin, sa English, ni-reveal, make known, pinakilala, pinakita. Ngayon, anong ibig sabihin kapag pinakilala yung pangalan? Para lang ba yung, hello, siya pala, ito si, ganun ba yun? No, it's not like that. Yung pangalan sa Bible ay tumutukoy sa character nung may-ari ng pangalan. Okay? So, ibig sabihin, to reveal God's name is to make God's character known. Nung sinabi ng Jesus Christ na pinakilala ko ang iyong pangalan, ibig sabihin, pinakilala kita sa mga taong ito. And hindi tayo nagugulat dyan, di ba? Kasi wala nakakita sa Diyos kailanman, di ba? Kundi the only begotten Son of God, He had declared Him. Siya nagpakilala. Pumunta siya rito para ipakilala sa atin ang Panginoon. Di ba? So, makikita nyo rito na ang description sa kanila ng Jesus Christ ay pinakilala ko sa kanila kung sino ang Ama. At nandun yung sense na nagtagumpay si Jesus Christ at nakilala nila talaga ang Ama. So, point A. Meron tayong point A dito. Ito mga taong to na dinidescribe na sila po ay sa Panginoon. They belong to God, the Father. Ito mga taong to, kilala nila ang Diyos. They know God. The mga apostles, they know God. So, yung ibang translation yan, they have come to know the Father. Dumating sila sa punto na kilala nila Ama, of course, through Jesus Christ. Diba? Wala naman makakilala sa Ama maliban through Jesus Christ. At pwede ba natin malaman
na merong Diyos, hiwalay sa Bible, pwede ba yun? Pwede yung bang malaman na may Diyos at makapangyarihan siya nang hindi mo babasahin ang Bible? Pwede yun? Pwede yun. Sabi ng Bible, Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Na yung mga kalangitan, napakita sa atin na kalawalatian ng Panginoon. Ano? So through nature, sabi rin sa Romans 1, nalaman ng mga tao na sa mga ginawa ng Panginoon na merong Diyos at siya'y makapangyarihan at siya'y eternal. Ano? Pero, para makilala mo yung Panginoon, sa pinakamakabuluhang paraan at sa paraang maliligtas ka, kailangan mo si Jesus Christ. Kailangan mo ang salita ng Panginoon. Sabi nga nung iba, yung creation, enough na yan, makilala mo ang Diyos para wala kang maging excuse para makondemn ka. Creation is enough to condemn, pero it's not sufficient to redeem. Okay? So, sabi sa John 1:18, tingnan natin po ito, John 1:18, key passage, ano? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Sabi sa John, sa ibang bahagi ng John, God is a spirit. Di ba? Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Okay? So, sa simula pa lang, makita natin na yun talaga ang purpose ng Jesus Christ. Ipakilala niya ang Ama sa atin. And in this particular text, sa mga disciples. No? Naalala niyo ba ito yung passage? Merong isang alagad sa chapter 14. Sapat na, makita mo lang sa amin kung sino yung Ama, sapat na kami. Sabi ni Jesus Christ, matagal nyo na akong kasama, Philip. Ano? Sasabihin nyo na gusto nyo makita ang Ama. Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na sino? Nakita nyo na ang Ama. Di ba? So, yun ang ginawa ni Jesus Christ sa kanila. Pinakilala ni Jesus Christ ang Ama sa kanila. That's yun ang purpose niya. At paano niya po ginawa yun? Number 1, merong 7 miracles na nakalagay sa John. At ang ginagamit ni John para tukuyin yung mga miracles na yun, a very particular word. Ang ginagamit niya, signs. Tanda. Ano? Sa John, yun ang ginagamit na word to refer to miracles. Kasi ang focus ni John ay yung nangyaring hindi pangkaraniwan, ito ay nagtuturo sa atin ng patungkol kay Jesus Christ. Sign ito. Di ba? Pag may nakita ka, sign to City Hall. O sign yun. Pero hindi yun ang City Hall. Pero it points to the City Hall. Di ba? So, ganun din yung mga miracles na yon. Ang purpose nun is to point is that Jesus is the Messiah, the Son of God. Yun ang purpose ng John. So, ibig sabihin, pinakilala makilala mo si Christ, makilala mo ang Ama, pinakilala ng Jesus Christ ang Father, pamagitan ng mga miracles niya. No? Pamagitan ng mga tinuro niya. Si Jesus Christ, ano ang ginawa niya? Nagturo, nag-preach, and then gumawa ng mga miracles to create more opportunities para yung mga tao makinig sa Kanya, sa Kanyang preaching. Parang gano'n. Gano'n ang main ministry ni Jesus Christ. Tingnan niyo po sa John 15:15. Yung last part, tingnan natin na John 15:15, last part. Gitna. Sabi diyan, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Kaya sinabi niya sa mga disciples niya, sinabi ko sa inyo ang lahat ng sinabi ng Ama. So one way na pinakilala ni Jesus Christ ang Ama sa kanila ay sinabi ni Jesus Christ ng Panginoon yung mga sinabi ng Ama sa Kanya through the words of God. Ibig sabihin. Now, yung bang mga disciples at this point ay sapat na yung pagkakilala nila sa Diyos Ama, palagay nyo. At this point, nung sila ay malapit ng aresto si Jesus Christ, kulang pa ba yung pagkakilala nila si Diyos Ama, palagay nyo? Kulang pa yan, di ba? Kaya nga sila natatakot, nalilito, di nila maintindihan yung plano ng Panginoon, ano? Kasi ibang Messiah hinihintay nila. So, ang point ay meron pang future aspect. Ano? Si Jesus Christ, sinabi niya rito, pinakilala ko sa kanila ang Ama, pero sapat na para sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, pero meron pang darating. Gusto ko lang pakita sa inyo yung future aspect. John 17:26, sinabi ni Jesus Christ, John 17:26, ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo. Past tense. At aking ipapakilala, future, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sa kanila at ako'y
sa kanila. So, at this point, sa ministry ni Jesus Christ, malapit na siyang mamatay, sa mga sinabi niya, mga ginawa niya, naturuan niya itong mga ito about God the Father. Pero may mga parating pa. At alam natin kung ano yun. Yung suffering ni Jesus Christ, yung kamatayan niya at muli pagkabuhay. Di ba? Iyon po yung maghahayag ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Di ba? And pag nakita ng mga, na-realize ng mga apostles yun, makita nila ang glory ng Panginoon. So one way they will know the Father sa future ay kapag namatay, nilibing, muli na buhay at umakita sa langit si Jesus Christ. And of course, sa Book of Acts, pagdating ng Holy Spirit, mas makikilala pa nila ang Ama dahil sa panibagong revelation, final revelation na bibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit at sa pamamagitan ng mga apostles at ng mga malapit sa kanila. So ilang application nandito. Number 1, paano mo masasabi na ang isang tao ay kilala niya talaga ang Diyos? Kailangan kilala muna niya si Jesus Christ. Diba? Hindi pa pwede. Walang ibang daan. Munti ko nang kantahin. Walang ibang daan. No? Maliban kay Jesus Christ. So, sabi niya, si Jesus Christ nagpapakilala sa Ama. So, kung makikilala ng tao ang Diyos in the most meaningful and in a saving way, hiwalay kay Jesus Christ, mga kapatid, yung pagkakilala ng tao ngayon, hindi makapagliligtas. Kailangan makilala muna ng tao si Jesus Christ para maunawaan niya kung sino ang Diyos. It is impossible na magkaroon ka ng tinatawag natin na saving knowledge. Kasi may pagkakilala sa Diyos, baka pangyarihan siya, mabait siya. But to have a saving knowledge, yung pagkakilala mo na maghahantong sa iyo sa kaligtasan, it is impossible na magkaroon ka ng saving knowledge and relationship with God, hiwalay kay Jesus Christ. So, I don't know, baka may maligaw sa atin no, na nakikinig dito, somewhere, maybe nandito or sa internet, no? Maybe after 100 years, kung sa mga ating preaching. At naghahanap ka ng maayos na relasyon sa Panginoon at kung saan mo gustong sa kadumaan, morality, iba-ibang religions. There's only one way to God. That's Jesus Christ. Kung gusto mo makilala ang Diyos at maligtas ka, kailangan makilala mo si Jesus Christ. Ngayon, bakit pinakilala ni Jesus Christ ang Ama sa mga disciples, sa 12 disciples? Siguro, medyo personal na tanong, bakit kaya niloob ng Diyos na makilala ko rin ang Ama? Diba? Dahil ba nakita niya, itong si ganito, hindi pa siya lumalabas sa mundo, pero nakita ko na magiging napakabait pala nitong taong ito. Nakita ko na siya'y magiging mananampalataya. Kaya ang gagawin ko, magdidesisyon ako na aangkinin ko yung taong yan at ipapakilala ko sa kanya ang sarili ko through Jesus Christ. Pero tignan niyo lang po ito kung tama ba yung reasoning na gano'n. Na dahil tayo manampalataya, kaya tayo inangkin ng Panginoon sa kanyang sarili, pag-usapan natin yun. Tingnan niyo po sa John 6:44. Tingnan po natin na John 6:44. Sabi rito, walang taong makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Okay? So kapag isang tao, sa perspective natin, na-preach tayo ng gospel, may nanampalataya dito. Nakita natin talagang lumapit yung tao na yan sa Panginoon, nanampalataya siya. O nag-share ka ng gospel sa bahay mo, nanampalataya siya, lumapit siya sa Panginoon. Pero yun yung sa side natin, nakita natin, di ba? Pero ang sinasabi sa atin ng Bible, ni Jesus Christ, kaya yung taong yan ay nakalapit kay Jesus Christ kasi nauna siyang inilapit ng Ama kay Jesus Christ. Tama ba yun? Nakalagay dyan. So, ibig sabihin, yung kaligtasan mo, kahit yung first move para lumapit ka sa Panginoon, galing pa rin sa Kanya. Napakabait ng Panginoon sa atin. John 17:2, sabi rito, yamang binigyan mo siya ng otoridad, Christ referring to Himself, binigyan siya ng Ama ng otoridad, sa lahat ng laman, lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya.
Okay? Ang ibibigay ng anak ng buhay na walang hanggan, yung mga inilapit, ibinigay ng Ama sa Kanya. Yan ang nakalagay dyan. Ano? Pero alam natin sa Bible na yung mga binibigyan ng buhay na walang hanggan, yung mga John 3:16, mananampalataya. Di ba? So, in our minds, anuhin natin yung pagkakasunod-sunod. Okay? So, pagkakasunod-sunod, number one, may mga tao na inangkin ng Diyos para sa Kanya. At yung mga yun ang nilalapit niya sa anak. At itong mga taong ito na nilapit niya sa anak, sila'y mananampalataya sa anak. Kapag sila nananampalataya, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. What's the point dito? Bago pa ang tao manampalataya sa Panginoon, bago yung faith na yon, nandun na po ang yung tao na yon ay inaangkin na ng Panginoon. Kasi yung mga inangkin ng Diyos na sa Kanya, yun yung mga ilalapit niya sa anak. Ayun ang mga mananampalataya. It doesn't mean na wala tayong responsibility to believe. Mayroon parehas yung tulad ng God's Word yan. But what we see here is that yung mga tao na inaangkin ng Panginoon, ito yung sermon point natin, point B. Ang espesyal na relasyong ito ay nauna pa sa tugon ng pananampalataya. Okay? I cannot explain na bakit pinili ng Diyos na ilapit tayo sa anak. I don't know. Well, salvation is for everyone. Pero alam natin, hindi lahat nasisave. Pero bakit tayo na-save? Is it because meron ba tayo nakita ang Diyos sa atin na potential? No. It's the choice of God. Na tayo po ipakitaan niya ng biyaya. So, consider po natin kung saan tayo galing. Para lang, wag natin isipin na siguro, kaya ako naligtas, may nakita ang Diyos sa akin na magandang bagay, yung potential sa akin. Naalala niyo yung sinabi ng Jesus Christ, saan galing yung mga sa Kanya at ibinigay niya sa anak? Saan galing yung mga yon? Tingnan niyo po verse 6, John 17, verse 6. Sinabi diyan, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Saan sila galing? Saan libutan? Lahat na naligtas ay bahagi ng sanlibutan. At pinaliwanag natin na ito po ay tumutukoy hindi sa mundo, kundi sa mga tao na namumuhi sa Diyos at lumalaban sa Panginoon. So dahil dyan, tayo inangkin ng Panginoon. Is it because may nakita siyang potential sa atin? No, galing tayo sa sanlibutan. Part tayo ng rebellious population. Ayaw natin sa Panginoon. We hate God. That's what the Bible says. Doon tayo galing. Pinili tayo ng Panginoon. How do you explain that? Point C. Ang relasyon na yon, special relationship na yon, ay kaloob na hindi karapat-dapat sa atin. Huwag mo isipin na dapat ka lang maligtas. Huwag mo isipin yun. Wala sa atin ang deserving na maligtas. Mga kapatid, wala. Di sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri, huwag magmalaki. There's nothing in us. Kasi kung merong part sa atin, kaya tayo nilapit ng Diyos sa Kanyang anak, kung merong magandang bagay sa atin na nagtulak sa Panginoon, edi, sino ba mapurihan? Tayo. There's something in us, but wala eh. The relationship is undeserved. We do not deserve na tayo po ay tawagin ng Diyos na sa Kanya. We do not deserve it just like everybody else. So, but praise God, hindi niya binigay yung dapat niyang ibigay. Ano ba dapat niyang ibigay sa atin, mga kapatid? Kung igigit lang natin yung ating karapatan, anong bibigay sa atin ng Panginoon? Ang dapat sa atin, judgment. Di po ba? Hatol talaga. Yan ang dapat sa atin. Kaya huwag nyo sabihin sa Panginoon, I do not deserve this. Gusto mo ba ibibigay ng Diyos sa'yo yung dapat talaga para sa'yo? Ayaw mo yun. Hindi mo gusto yun.
Salamat sa Diyos kasi hindi niya binigay yung dapat niyang ibigay, pero yung hindi niya dapat ibigay, ibinigay niya. Kaligtasan. Makilala mo ang Panginoon. We do not deserve that. Alam mo ba na anumang bagay na tuwid na tamang pagkakilala mo sa Panginoon, yan ay dahilan para magpasalamat ka sa Diyos. Magpuri ka sa Panginoon. Oo, meron kang sariling kaisipan at humantong ka sa realization, yan ang tama. Pero ang sabi sa atin ng Bible, kaya ka nakalapit sa anak kasi inilapit ka ng Ama. Mga minamahal, minsan sabihin natin, ano bang papasalamat ko sa Panginoon? Yung alam mo lang na ang Diyos ay mabuti. Yung alam mo na ang Diyos ay matuwid. Yung alam mo ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Alam mo, kaya ka nakarating sa ganyang realization dahil sa biyaya ng Panginoon sa iyo. He made the first move. Salamat ka sa Panginoon kung meron kang tamang understanding. Sa panahon na ito sa Malabon, marami mga piyesta, no? May mga prosesyon. Minsan naiipit ka sa traffic. Siyempre, minsan may inis ka pag Pero, minis ka kasi alam mo na, hindi yan. Hindi talaga dapat yan. Yung mga tao, pag kami maganda nangyari sa kanila, salamat sila sa patron na ganito, sa ganito. We know, hindi yun eh. Alam nyo, imbis na magalit tayo, pasalamat tayo sa Panginoon na nakakilala tayo sa Kanya. Sa biyaya ng Panginoon, nabuksan ng ating mga mata. Dahil bago tayo lumapit sa anak, ang Ama naglapit sa atin muna sa Kanya. Lagi mo sanang piliin, kay Kristiyano, dahil ikaw ay pinili ng Panginoon na labas sa iyong kung sino ka, sana ikaw naman, lagi mong piliin ng Panginoon na pinili ka kahit hindi ka karapat-dapat. May mga pagkakataon na mamimili ka, susundin ko ba yung Panginoon? Gagawin ko yung gusto ko. Teka, ikaw nga, pinili ka ng Panginoon kahit hindi ka karapat-dapat. Tapos hindi mo siya pipiliin, piliin natin palagi yung pumili sa atin noong panahon na hindi tayo kapili-pili. Huwag natin ibigay ang loyalty natin sa iba. Sa Kanya lang. As a general application ng lahat, para sa point 1, sino itong mga tao ito na pinag-pray ng Panginoon? The Lord prayed for them kasi meron silang special relationship with God. Alam mo ba na relationship yan, two-way, We need God's help para tayo maging tapat sa Panginoon. Yun ang point eh. Kaya pinag-pray sila ng Panginoon, I'm praying for them because they belong to you. Merong special relationship. And mamaya, sa mga hilingin ni Jesus Christ na prayer sa kanila, makikita nyo na hindi nila kayang manatiling tapat sa Panginoon sa sarili nilang lakas. That's why the Lord prayed for them. Dahil tayo ay may special na relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, tayo rin na especially marked ng dyablo. Mas pupuntiryahin niya yung mga taong konektado sa pinakakinamumuhian niya ang Diyos kesa ron sa mga sa Kanya na talaga. Alam natin yan, at one way ang dyablo atakihin ng mga believers, particularly mga disciples, is through the hatred ng sanlibutan. Kaya that's why the Lord prayed for them. At tayo rin. Nung tayo po naging Kristiyano, kumalas tayo sa pamilya ng dyablo. Sumama tayo sa pamilya ng Panginoon. Ano nga, ang dyablo, palagay ninyo, sige, desisyon mo yan, nirespetuhin ko. Sige, yung gagawin ng dyablo sa atin. Hindi. Talagang hindi siya papayag niyan. Di po ba? Wawasakin niya ang buhay natin. Huwag tayo mag-cooperate sa Kanya. Mga kapatid, we need the help of God, no less than the power of God. As Jesus Christ, He prayed sa mga disciples because they belong to the Father. Alam niyo, ang kaligtasan, permanente yan eh. Pero yung katapatan natin, hindi. Di ba? Maaari tayo na mag-fail na maipakita sa mundo na ang Panginoon natin si Jesus Christ. Hindi mawala ang kaligtasan, pero bilang mga Kristiyano, pwede nang mamuhay ka sa paraan na parang hindi mo Panginoon si Jesus. Pwede na bilang Kristiyano, ikaw pa rin ang nasusunod. Hindi mo ma-reflect yung glory ng Panginoon sa buhay mo na ang Panginoon pinakamataas sa akin. Kasi iba pa rin ang priority mo bilang Kristiyano. Sarili pa rin. Mundo pa rin. Hindi ang Panginoon. Pwede tayo attempt na ikaila si Jesus Christ, gaya nangyari kay Peter. Di ba? Kinaila niya ang Panginoon. Ay, hindi ko kilala yan.
The Lord prayed for the disciples. Ano gagawin natin? Magpray din natin sarili natin. So pray for ourselves. We belong to God. Of course, may mga privileges yun. At the same time, may mga challenges. At now we belong to God. Yun na yung point 1 natin. Last part ng verse 6, tignan niyo po. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin. At ano yung pangalawang description? Pangalawang description ng Diyos, ni Jesus Christ sa mga disciples. At tinupad nila ang iyong salita. Tinupad nila ang iyong salita. Ano? So, point number 2, last point for today. Ang mga alagad ni Kristo ay kilala sa kanilang masunuring pagtugon sa salita ng Diyos. Yung totoong alagad, tatak niyan ay pagsunod. Ano? Kung mga pulis, meron silang badge, di ba? MMDA, may mga badge. Ano ba ang badge ng totoong Kristiyano? Sumusunod sa salita ng Panginoon. Of course, ito sa mga apostles to, no? Christ's disciples are known by their obedient response to the Word of God. Now, sandali atras lang tayo, ha? Sa puntong ito, kung kunyari nandun ka, ikaw yung observer ka lang, titigan mo yung mga disciples, natingin mo masunurin itong mga to. Tandaan nyo, ilang sandali lang, ikakailanan ni Peter, Jesus Christ. Ilang sandali lang, itong mga to, iiwanan na si Jesus Christ. Di ba? Sa tingin nyo, itong mga to talaga masunurin sa Panginoon. Because that's a valid question, di ba? Paano nasabi ni Jesus Christ na itong mga ito, ano sinabi doon? Tinupad nila ang iyong salita. Paano nasabi ito ni Jesus Christ? Well, meron tayong mga sagot dyan. Number 1, tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon. At tinupad nila ang iyong, hindi sinabing mga salita, kundi salita. Ibig sabihin, ang tinutukoy ng Panginoon, hindi yung bawat sinabi ko ginawa nila. That would be mga salita. But ang sinasabi rito ng Panginoon, tinupad nila ang iyong salita. Ibig sabihin yung sa kabuuan. If you will evaluate them sa kabuuan, ginawa nila. Ano? Tinupad nila yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Ama. Okay? Nahihirapan tayo kasi pag hindi to original sa akin, galing to sa isang nabasa ko. Nagkakaroon ng question sa isip natin kapag kinumpara natin sila sa kung ano magiging sila pag nabuhay na si Jesus Christ, di ba? Kasi binigay nila yung buhay nila sa Panginoon, pero ngayon, pastor, nagtatago sila, mga duwag sila, nagkailanan ni Peter and Jesus Christ. Hindi ko makita eh. Huwag niyo ikumpara itong mga disciples bago namatay si Jesus Christ sa kung ano magiging sila kapag nabuhay na si Jesus Christ. So, hindi na lang dapat ikumpara sila. Ikumpara mo sila kung saan sila ikinumpara ng Diyos. Kinumpara sila ng Diyos, ni Jesus Christ, sa sanlibutan. Okay? Kung ikukumpara mo yung response ngayon ng mga disciples sa response ng, sinasabi ng Bible na sanlibutan, magkaiba din talaga. Diba? Yung mga, nung si Jesus Christ nagturo, nagpagaling, ano sabi ng mga unbeliever? May demonyo to. No, sa kapangyarihan ng demonyo yan. Mga disciples, they never said that. Sa John chapter 6, the height nung kasikatan ni Jesus Christ, dami sumusunod sa Kanya. Pero nagturo si Jesus Christ, kaya alam mo kayo sumusunod kasi gusto nyo lang makakain ng tinapay. Nag-aalisan yung mga tao. Maliban sa 12. Sabi ni Jesus Christ, aalis din ba kayo? Saan kami pupunta? Sabi ni Peter, nasa iyo ang mga salita ng buhay. So, hindi sila perfect. May mga bagay na paulit-ulit tinuro sa kanilang Panginoon. But at the same time, hindi rin sila kagaya ng response ng world. Di ba? Iba talaga ang response ng world. At actually, kung titignan mo, sa mga sinasabi nila, handa silang ibigay ang buhay nila kay Jesus Christ. Di ba? Pero, siyempre nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. But yung pagnanais, hindi nila sinabi na, matay ka pala. Sige, magbabakasyon muna kami sa ibang lugar.
Hindi. Sabi ni Peter, kung iwan ka man ng mga ito, nadamay pa yung iba. Hindi kita iiwan. Yung iba nagalit. Hindi ka rin namin iiwan. Hindi kayo mamatay para sa iyo. Nandun yun eh. But they failed. Pero meron po silang pagkakilala, this is the Messiah. And yung mensahe ng Panginoon, na makikilala nyo ang Diyos pamamagitan ni Jesus Christ, He is the Messiah, tinanggap yun ng mga disciples. At this point, tinanggap nila yun. Imperfect, magmamature pa, but tinanggap nila. Now, sila ay pinag-pray ni Jesus Christ because itong mga taong ito ay nandun sila sa posisyon na tinanggap nila ang revelation ng Diyos through Jesus Christ. Kinilala nila ito bilang galing sa Diyos Ama. At kaya sila ganoon sapagkat ang sabi sa atin ni Jesus Christ, sila ay ibinigay ng Ama sa Anak mula sa sanlibutan. Bakit bakit magkaibang response nila kumpara sa mga tao sa sanlibutan? Kasi hindi na sila kasama sa sanlibutan. Kaya isang application natin dito, yung obedient response. Yung masunuring tugon sa salita ng Panginoon. Alam mo ba, yan ay isang ebidensya na hindi ka nakabilang sa sanlibutan. I'm not saying na kailangan maging perfect ka, no? But, kung nakikita mo ang sarili mo na, dami ko pang pwedeng gawin sa Panginoon. May mga sumasablay din ako. Pero pastor, hindi na ako kagaya dati. Na talagang totally walang pakialam sa kalooban ng Diyos sa buhay ko. Na wala akong kaamor-amor sa mga bagay patungkol sa Panginoon. And, masablay pa rin ako, pastor, pero iba na ako. Is that yung iyong damdamin? So, itong mga ito, nagpatuloy sila because they believe the Word of God. Tinanggap nila. So, paalala lang sa ating lahat, dapat tayo magpatuloy. Pero anong dahilan ng papatuloy tayo sa Panginoon? Salita ng Diyos. Dapat, kung kapatuloy ka, kasi alam mo, ito ang kalooban ng Diyos. Hindi lang dahil sa emosyon mo, parang ang sarap-sarap magpatuloy sa Panginoon. Huwag kang dumepende sa sarap-sarap. Kasi narating ang panahon, pait-pait yan. Oo. Kailangan, isipin mo, kaya ako naglilingkod sa Diyos, kapatuloy ako sa Panginoon kasi alam ko, ito ang kalooban ng Diyos ayon sa kanyang sinabi. Salita ng Panginoon kasi ang emosyon nagbabago, salita ng Diyos, never. I would like to encourage po about isa, na kung tayo po yung sinasabi natin mananampalataya tayo, pangatawanan natin yan sa pamamagitan ng masunuring pagtugon. Ito, maraming tayong preaching dito. Di ba? Maraming preaching dito. Anong response ninyo? Hindi tayo nagpapa-invitation sa harapan kasi lahat tayo magre-respond eh. So, kapag meron tinutuwidan Diyos sa atin, mag-respond tayo obediently. And kung tayo nakasuway sa Panginoon, atin po pagsisihan yun. Isuko natin sa Panginoon. So, finally, final application natin, pinag-pray sila ng Panginoon kasi itong mga taong ito, dinescribe sila, tinanggap nila yung salita ni Jesus Christ na galing sa Ama. Ibig sabihin, yung pala mga tao na tinanggap ang salita ng Panginoon ay kailangan ng panalangin. Gaya mo, gaya ko. Bakit? Sapagkat sa ating sarili, hindi tayo pwede magpatuloy sa ating sariling lakas, sa ating sariling determinasyon. At ito po mga kapatid ay example sa atin ng Panginoon. Pinag-pray niya yung mga taong sa Panginoon. Tayo din po, we need to pray, Lord, I'm committed sa iyong salita, help me. Na huwag akong madaya ng dyablo, na huwag akong madapa, hindi magpatuloy sa iyo. At alam nyo, sa tingin nyo, yung prayer ni Jesus Christ, pinakinggan ng God the Father. Oh yes. Sabi ni Jesus Christ, palaging dinidinig ng Ama ang kanyang panalangin sapagkat lagi niyang ginagawa kung ano ang pleasing sa Ama. Alam niyo itong panalangin na to, ito ang panalangin na tiyak ang tutugunin ng Panginoon.
Kung ikaw ay mananampalataya at nais mo na magpatuloy sa Panginoon sa pagsunod sa salita ng Panginoon, minsan mahirap, pero tutulungan ka ng Panginoon. Pero, ang pattern sa atin, kailangan tayong lumapit sa Panginoon, hilingin sa Kanya ang lakas para tayo magpatuloy. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagkapasalamat sa mga bagay na aming po pinagsaluhan sa iyong salita. Aming panalangin na kayo po magpala, Panginoon, sa aming po maiksing invitation. Habang tayo nakayoko at nakapikit, hayaan niyo pong ako lang po ang nakamulat, at yung mga tao na tutulungan kayo. Meron ba rito ang kasabi, Pastor, hindi talaga ako tiyak pagdating sa kaligtasan, Pastor. Wala talaga akong katiyakan na pagka ako'y namatay, napatawad na ako sa aking mga kasalanan. At, Pastor, nababagabag ako dyan sa bagay na yan, Pastor. Gusto ko talagang maligtas, Pastor. Gusto ko malaman po ang paraan para ako maligtas. Kung ikaw yan, alam mo, nakahanda kami na tulungan ka, ibahagi sa iyo ang God's Word. Pwede ba pakitaas mo yung kamay para may lalapit sa iyo? Kung ikaw ay babae, babae din lalapit sa iyo. Kung ikaw ay lalaki, ganun din. Taas mo lang yung kamay may lalapit sa iyo para kausapin ka, di panalangin ka. Meron ba? Pastor, gusto kong maligtas sa araw na to. Meron po ba? Meron po ba ang magsabi, Pastor, gusto kong maligtas sa araw na to, Pastor? Ayoko na matagalin pa, Pastor. Meron po ba? Kung ganoon, tayo nagkasabing mga mananampalataya, ano ang pangusap sa atin ng Panginoon? Tayo po ba, mga kapatid, ay kinakaya natin ang buhay Kristiyano na walang tulong ng Panginoon? Nawa ay na tayo pinaremind na kailangan natin, ang mga alagad ng Panginoon, kailangan ng tulong ng Panginoon. Hinilingan ko po na tayo po tumayong lahat at ang ating panawagan sa umagang ito ay manalangin po tayo, mga kapatid, at hilingin natin sa Panginoon ang Kanyang biyaya sa buhay natin upang ang Kanya po mga salita ay patuloy po nating magampanan at tayo po na bilang sa Kanya ay manatiling tapat sa Kanya. Mga minamahal, kailangan nating ipanalangin ang ating mga sarili. Kailangan natin ipanalangin ang ating mga kapatid para tayo po'y magpatuloy na nagkatapat sa Panginoon. Hindi po iyon tsambahan, hindi po iyon nakasalalay sa swerte o malas. Ang ating po magkapatuloy sa Panginoon ay nakadepende po sa kapangyarihan din po na bibigay ng Panginoon sa atin. Tayo po'y manalangin, Lord, bigyan niyo po kami ng power upang manatili kami tapat sa iyo, upang palagi namin kayong piliin, upang wag namin baliwalay na iyong mga salita. At kung meron po, mga kapatid, dinidil sa inyo ang Panginoon na kanyang salita na alam mo na patuloy mong ilalabag at pinipiling labagin, now is the time na tumalikod po tayo sa ating kasalanan at tayo po'y magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y mag-pray, mga kapatid. Dilingan po natin mga musicians, isang stanza lamang po ng music. Habang tayo nanalangin, mga kapatid, mag-pray tayo, huwag kasayangin ng pagkakataon. And then we'll close in prayer po.
Panginoon, kami po'y nagagalak sa panibagong katatayuan namin sa iyong harapan dahil kay Kristo. Kami po'y sa iyo at kami po'y tinanggap namin ang iyong mga salita. Ganun pa man, ay dahil po dyan ay meron din pong mga challenges na nakaabang sa amin. Nandiyan po ang Diablo, Panginoon, the evil one, ang gustong pabagsakin kami sa aming buhay, mananampalataya. Pero salamat po dahil andyan po ang aming tagapamagitan ng Panginoong Yesus na patuloy po kaming nilalapit sa inyo at pwede rin po kami manalangin. O Diyos, tulungan niyo po kami na sa aming paikibaka ay magtagumpay kami sa iyo pong biyaya at lakas. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming struggle every day to do what is right. Ikaw po ang aming maging kalakasan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y mag-pray para po sa pagkakaloob. Ito pong unang offering natin. Mamaya kasi may benevolent giving tayo sa announcement. Ito pong